and we give Him praise, worship, thanksgiving, adoration. Ayan. So, bago tayo mag-umpisa kumanta, let's greet each and everyone. Sabi nga, pwede bang sabihin, praise the Lord, I've been born again. I've been born. Praise the Lord, Praise the Lord. I've been born again. I've been born again. Dapat nag-iintro na para masaya. Amen. Goodbye yesterday. Sabi nga, you're a new creation now. The old has gone, the new has come. Amen? Amen. Goodbye yesterday. I'm leading in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday. I'm leading in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. I've been born again. Goodbye yesterday. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own way. Say hi to everyone. Ready, mag-shake hands. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own way. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You created my soul with a song to sing. Now I'm dancing on the day that I once lived. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You created my soul with a song to sing. Now I'm dancing on the day that I once lived. Goodbye yesterday. I'm leaving the Lord is upon me. I got restoration in my veins. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I got restoration in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You created my sorrow for something to see. Now I'm dancing on the day that I once lived. And again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You created my sorrow for something to see. Now I'm dancing on the day. Goodbye. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord, I've been born again. For the last time. Praise the Lord, I've been born again. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin iiwan ang aming old ways. And ngayon, pagkatapos ng ganda natin, let's be glad sa ating Panginoon. Amen? Amen. Patuloy tayo sa pag-awit. Let's give praise, the highest praise. Yung puso ni David. Tularan natin yung puso ni David. Hindi na natin magsayaw niya. Yung puso ni David. Because we're the sons of God. Yan. Mananap tayo ni Diyos. Kung nagpuri tayo sa Panginoon, tagos. Amen. Give thanks to the Lord. His love
give praise to the Lord. Welcome, Sister Abby. This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. Cause I'm running, we're dancing from glory to glory. This is the day the Lord has made. So what are we waiting for? La 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 la, he's running, running. La 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 la. I live to tell what the Lord has done. I live to sing for my Savior's love. I live because He is risen. La 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 la. One more time, I live to tell what the Lord has done. I live to sing what my Savior's love. I live because He is risen. La 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 la. Come on and praise the Lord. La 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 la. So what are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. Ayan. Thank you, Lord. We miss our brothers and sisters. Ngayon, ihanda natin ang puso natin patuloy sa pag-aawit pa lang. Kagaya ng sinabi ko, kung ano man yung nandyan, masakit man, masaya man, kung ano man yung nandyan sa puso mo, bigyan mo ng room ang ating Panginoon para pumasok dyan ang Holy Spirit. Nananahan ng Holy Spirit dyan, pero pag nagtampo ang Holy Spirit, kaya kung ano man ang nandyan sa puso mo ngayon, kapatid, itaas mo sa Panginoon, huwag kang mahiyang umiyak sa Kanya. I-surrender natin lahat sa Kanya. Nabibigyan natin ng ibang bagay ng room sa buhay natin. Minsan nakakalimutan natin na dapat ang pinakamalaking room, ang space sa puso natin ay ang Panginoon. Amen po ba? Nakakalimutan talaga natin isang bigyan ng room. Pero itong pagpunta natin dito, isang pagpapatunay na mahal natin ng Diyos. We're making room to Him. Sa pagpunta natin sa church, sa pag-fellowship natin sa ating mga kapatid, sa pagkanta at pag-awit sa Kanya ng buong puso. He is where I lay down every burden. This is my surrender. This is my surrender. He is where I lay down every lying down. This is my surrender. I will make room. I will make room for you. So do whatever, yes Lord, do whatever you want to, Lord God. Whatever you want to. And I will make room for you.
You are worthy of it all. Come on, church. You are worthy of it all. Taas mo ang lahat yan sa Panginoon. Kapatid. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Isang pa. You are worthy of it all. Yes, Lord, kapawat ka mo. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are. Yes, Lord, you deserve the glory. You deserve the glory. For the last time, you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Palakpakan natin. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, truly, you're worthy to be praised. And bless us to be worthy, because we are just in the flesh, always committing sin. Forgive us, Lord, for our shortcomings. And truly we must forget the past to claim our prayer to you to be a new creation. Bless us, O Lord. Open our heart and mind, our hearing, with spiritual hearing. Spiritual that we can use for our faith to live for tomorrow, to venture in our daily lives. And fill with your anointing Pastor Celo, who will share your words today. And open our heart and mind that we are really truly sharing your words to make disciples. And here, Lord, that we are in the presence of listening to you. Lord, Holy Spirit, we acknowledge your presence in our midst. Fill us, Lord, that we can hear the message for the sake of our character to change. Help us, O Lord, to learn that we can use for our faith to grow. Have mercy upon us. We claim, Lord, our learning to have growth of our faith to you. Have mercy upon us. Fill us, Lord. Fill us your presence in our midst. An angel of God at your command. Surround us that there is no disturbances. There is no obstacle to listen your words. Holy Jesus, may we ask you, Holy precious red blood, shield and cover our body, soul, and spirit to truly listen to your message for today. Lord Jesus, covered us without any distraction, without any kind of obstacle to listen your words. Have mercy upon us. We want to grow our faith to you, that according to your will, that we will receive our salvation, that we can be a light and salt in this world to make disciples. Be the light of our light that you will bless upon us to share your words in the world.
In Jesus' name. Thank you, Lord, for your goodness and loving kindness to us. In Jesus' name. Amen. I'm so glad Sister Abigail and Brother Mervin. Been long time we didn't see you because I take a vacation. Nagbakasyon ako. Wala naman po tayong wala naman po tayo ngayong araw na kailangan akong mag-English, kaya Tagalog na muna po tayo. Namimilipid kasi ako sa English eh. Okay, before we proceed to our topic, bago po tayo dumako sa ating topic, gusto ko pong muli pong magpatotoo ng kabutihan po ng Diyos. Kasi sa nangyayari po sa our church in the Philippines and our church today, almost the same problem. Almost the same problem. Kaya sabi ko nga, na-overcome po natin sa Philippines, we can overcome also our problem in this place of truth. Alam nyo, sa Pilipinas, mga kapatid, yung mga kapatner natin ng mga Koreano, so binigyan nyo na po tayo ng pagkakataon na itaas na po natin, magkaroon po tayo ng second floor doon po sa Philippines. At hopefully po, in the month of June, ay magsasapul na po tayo. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. At isang araw, meron po akong conviction, meron po kaming maliit na property sa Philippines. And then, sabi ko, ipanalangin natin itong property na ito kasi aalis tayo. Sabi ko sa sarili ko, aalis ako sa mundong ito. But gusto ko makagawa ng mas maganda at kapuri-puri sa Panginoon. Sabi ko, kinausap ko ang aking may bahay na pwede bang mag-donate tayo ng maliit na property lang araw, about 200 square meter, para pagtayuan po ito ng church at saka ng library. Anyway, yung po place namin na yun ay hindi po talaga accessible o malayo po siya malayo po siya sa Kabiasnan. Pero ang nakatitiyak po ako, maganda na po yung lugar namin. Kasi simentado po yun. Yung lugar namin na simento na. So dati gubat eh. Ngayon simentado na, mayroon na po kaming daan kung saan pwede talagang magpagawa po ng church at saka ng library. At okay, pinag-pray po namin yung lugar na yun at tinawag ko po yung mga kakilala at kamag-anak ko na sabi ko suportahan yung project na ito sapagkat ito ay sa ikabubuti nung pong lugar na iyon. So pinag-pray na po natin yun. Kaya mga kapatid, please panalangin din po natin. Kasi ito po ay isang pagkakataon na makapagbigay po tayo at ito po ay do-donate po natin sa JCCI Philippines. Hindi po pa kayo natutuwa. Kaya nga yung enemy, gumagawa po siya ng maraming kaparaanan upang hadlangan po ang paglago ng ministeryong ito. Ang hindi niya alam, ang lahat na nangyayari, ang sabi ng Roman chapter 8 verse 28, ang lahat ng bagay na nangyayari, maging negatibo, maging positibo man ito ay nangyayari para sa ikabubuti ng tunay na nagmamahal po sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at ngayon pong umagang ito at ngayong buwan na ito, sasapulan po natin yung ating tema. Yung ating tema po, yung theme po natin for the month of March, the Holy Spirit. Sabihin nyo nga sa iyong katabi, the Holy Spirit. Ang sabi po diyan, ng text po natin, makikita po natin sa John chapter 14 verse 26. Ito po ay noong ang ating Panginoon
in His earthly ministry. No? Ito po ay kanyang sinabi, ang sabi niya, no, but the advocate, the defender, no, sa ibang ano po, the defender, o kaya yung ating katulong, the Holy Spirit, whom the Father will send, in my name. Sabi po ng ating Panginoon, will teach you. Siya po yung magtuturo at siya yung magpapaalaala sa atin. So, and everything I have said to you. So dito po minsan po, nagkakaroon po ng maraming discussion about doon po sa mga nasa katawan ni Kristo. Ang sabi diyan, the advocate, the Holy Spirit will send in my name, will teach you. So ang ibig po ba sabihin ito po bang pagtuturo ng Santong Espiritu, ito po ba ay minsan po labas po sa Biblia? Okay po, kasi marami pong nagsasabi, no, nagiging discussion o kaya debate nila, may bago po raw pagtuturo ang Holy Spirit sa atin. Sino po yung agree doon? No agree. Ang Holy Spirit po, at ituturo po sa atin yung lahat ng nakabase dito po. Kahit na po ikaw ay magkaroon ng isang panaginip o isang masasabing vision. Yung mga panaginip natin, mga kapatid, yung vision natin, kapag tayo ay tinuruan o pinakita ng Diyos, it always connected to the Word of God. Kahit na anong mangyari, there is no more another revelation. And the revelation that come from us today, it is based on the Word of God. Kasi po, kumpleto na po ito. Hindi na po tayo kailangan magdagdag. At meron po akong na-encounter na hindi po iba sa amin. Sila po ay naging ninong namin nung po kami ay magpakasal ng muli ng aking wife, no? Yung 25 years na pagsasama namin. At sila po ay born again din. Ang sabi niya sa akin, ang grupo niya, isa pong malaking grupo ito sa Pilipinas. No? Ang sabi niya, Brad, alam mo itong taong ito, yung po leader, itong taong ito ay nakarinig ng boses sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, build me a true church. Habang kami nag-uusap, sa kaloob-looban ng aking pagkatao, meron akong narinig na boses. Sabi niya, ito ay hindi totoo. Napakaganda ng sinasabi kasi ang sabi daw ng Panginoon, build me a true church. Ang sabi ko ay open the Bible. Ang sabi ko, Ninong, palagay ko, mali na yung narinig niya. Kasi ang Biblia, ang sabi ng ating Panginoon, kay Peter, on this rock I will build my church. And even the gate of hell cannot prevail against the church. At ngayon lalabas tong taong ito na sasabihin ng ating Panginoon sa kanya, build me a true church. Yung bang itinayo ng ating Panginoon, nawala na ba yun? Hello? Nawala na ba yun? No, sabi ko parang mali. Maganda ang salita, kaya nga napaka-importante mga kapatid, yung tinatawag at pagkakakilala sa Banal na Espiritu. Sapagkat siya yung tunay na magtuturo at tunay na magre-remind sa atin ng mga bagay na sinabi ng ating Panginoon nung kanyang earthly ministry. Yun po yung napakahalaga. Kaya, sa Amplified po, ang sabi rito, but the helper, comforter, no? Ang sabi ng Amplified, advocate, intercessor, counselor, strengthener, and standby, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. He will teach you all things. So, makikita po natin, pag sinabi nga,
comforter, dumadaan po tayo sa mga mararaming mga problema sa buhay na ito, no? Ito ay nagbibigay ng lugod sa atin, no? Hello, sino po yung minsan nakakaranas ng mga problema? Amen. Lahat po tayo. Kapag ang Holy Spirit, kilala po natin at ito'y nasa sa atin, siya mismo ang magbibigay ng kalugudan sa buhay natin. Siya yung magpo-comfort sa atin. Kaya napakahalaga na kilala po natin ang Holy Spirit. Nowadays, ang maraming malaking problema ng mga Kristiyano, hindi na po talaga kilala ng lubusan ang Holy Spirit. Sa totoo lang po. Kaya kapag hindi mo kilala ang Santong Espiritu ng lubusan sa ating mga sarili, kapatid, madali ka lamang mahulog sa tukso. Madali ka lamang pangunahan ng inyong flesh. Itong flesh na ito. Itong body ito, kapatid, ito ang siyang magpapahiwalay sa iyo, yung kagustuhan ng body ito. Ang sabi po ng Biblia, ito ay against the will of God. Kaya nga napakahalaga ng rule ng Holy Spirit sa atin. No, ang sabi niya, siya yung mag-i-intercede. Siya rin yung mamamagitan sa atin, sa Diyos at sa atin. No? At sabi, magpapalakas sa atin. Lahat po tayo mayroong napagdadaanan. Minsan we are deceived. Natidisip po tayo ng enemy, lalong-lalo na sa kapanahunan ngayon. No? Minsan, may mga taong ginagamit maganda ang kanilang approach sa iyo. But the problem is, inihiwalay ka na pala doon sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Hello? Hindi mo namamalayan, inihiwalay ka na. At kapag ikaw ay inihiwalay na, kapatid, there is problem. May mga nangyayaring problema sa atin sa buhay natin. Minsan nagkakaroon ng division. Lalong-lalo na po sa church. Hello? Lalong-lalo na sa church, nagkakaroon po ng division. Nagkakaroon ng pagkanya-kanya. Hindi natin nauunawaan, nake-carried na pala tayo para ilayo yung ating mga giftings, yung ating mga talento, abilidad, nawawalan na ito ng saysay upang magamit sa ating Panginoon. Alam niyo sa Pilipinas, nung po ako ay nandun, mga talented pa talaga yung nag-penetrate sa church. But to God be the glory, ang gagaling po talaga. Talagang ma-appreciate ko yung kanilang kagalingan. Yung kanilang, they are very prayerful. Mga bata, imagine, 13 years old, younger, talo po pa tayo manalaki. When it comes to the Word of God, equip na equip po sila. But to God be the glory, inireveal po ng Diyos kung ano ang layunin nila sa church. Na-penetrate po ang church, nagkaroon po ng division sa loob. Lalong-lalo na yung mga youth natin. Sa halip na magpatuloy, nag-cold po sila. Sabi ko, parang hindi tama. May nangyayari hindi maganda. Pinagkakausap ko po yung mga kabataan. At nang i-reveal po sa akin, inutusan pala sila ng pastor nila to take over the church. Kaya at saka may mga experience na po tayo na ang gagaling, magpaliwanag. Sabi ko nga, nag-i-speak in tongue pa eh. Nung maka-encounter namin, nag-i-speak in tongue pa eh. Yung pala, bula ang propeta. Na-encounter nyo na yon, kahit mga kapatid. But to God be the glory. God is so faithful. Nagkaroon po tayo ng bibigyan. Kaya nga po, yan pong Holy Spirit, napaka-importante. At kapatid, tingnan po natin. Ang tanong po ngayon sa atin, sino ba ang Holy Spirit? Tanungin mo nga yung katabi mo, sino ba ang Holy Spirit? Kasi kapag hindi po natin nalaman kung sino itong Holy Spirit, we are totally lost. Kaya napaka-importante, babalikan po natin kung sino ba talaga itong Holy Spirit.
No? At ang pangalawang tanong po diyan, what is the work of the Holy Spirit in the believer's life? Na ito pong dalawang tanong na ito ay napakahalaga. Kasi kapag hindi po natin nalaman kung sino yung Santong Espiritu at ano ang kanyang gawain sa buhay natin, matitiyak po at masasabi ko po, yung ating faith ay hindi po totoo. Na pwede po tayong maligaw. No, pwede tayong maligaw. So tingnan po natin itong diagram na ito, no? Ito po ang ibig sabihin, iisang Diyos. One God. Father, Son, and the Holy Spirit. Pero mga kapatid, bawat isa po sa kanila ay may kani-kanyang gawain. Ba't sila ay nagkakasundo? Yung Father, Son, and the Holy Spirit. At kung sasabihin ko po sa inyo, mula po doon sa Old Testament, hanggang sa Revelation, hanggang sa muling pagbabalik o sa katapusan ng mundo, itong tatlong personang ito ng ating Panginoon ay pare-pareho silang gumagawa. Pare-pareho po silang gumagawa. Hindi po ang ating Panginoon ay nasa langit na hindi po siya gumagawa. Hindi po kung ang ating God Father ay nandun siya sa trono, hindi siya gumagawa. Yang pong tatlong yan ay gumagawa. Pareho, may iba't iba silang distinction. O ibig sabihin, may kanya-kanya silang dapat gawin sa buhay po o sa mundong ito. So, who is the Holy Spirit? Ang Espiritu po, okay. The Holy Spirit, my beloved brothers and sisters, is the third person of the Trinity. Have you agree? Doon po sa pinakita nating diagram, makikita po natin yung tatlong persona ng Trinity or Godhead. They work alongside with God the Father and Jesus Christ. They play a primary role, the advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, yung ating talagang kasasandigan. At siya po yung ating gabay. Siya yung ating gabay. All believers receive the Holy Spirit upon the salvation. The Holy Spirit convict the world of sin and righteousness and judgment. So, dito po sinabi po na all believers receive the Holy Spirit upon salvation in Ephesians chapter 1 verse 13. Ang sabi po doon, upon you hear the gospel of your salvation, you are sealed. You are marked by the Holy Spirit. So yung pong Holy Spirit, nung tinanggap po natin ng ating kaligtasan, ang Holy Spirit po, sinelyuhan tayo na ang ibig po sabihin, you are God's property. Hello? Sabi mo nga pag-aari ka ng Diyos. Alam niyo po ba yung baka pag sinelyuhan po yun? Ang ibig po sabihin, ito ay pag-aari ko. No? Ganon din po tayo. When we receive the salvation, kaya nga ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, ang Holy Spirit ay nasa sa iyo. No? Ang sabi po dyan, the Holy Spirit, no? In John chapter 16, sa messenger po, kinuha ko po yung messenger. When he come, he will expose the error of God's word in view of sin. So, kapag po itong Holy Spirit, upang maunawaan po natin, ito po yung nag-e-expose ng kasalanan ng mundong ito. Kaya nga, even the unbeliever, kapag po nagkakamali, there is conviction. Yung mga ako po, kung hindi po ako na-convict ng Holy Spirit, hindi ako mababago. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw din. Tapikin mo yung katabi mo. Ikaw din, hindi ka magbabago kung hindi ka ikukundik sapagkat trabaho po ito ng Holy Spirit.
Sabi mo sa katabi mo, hindi mo trabaho yan. Kaya kahit na ano sabihin mo doon sa katabi mo, o doon sa mga tao'y, mali yan ginagawa mo. Without the conviction of the Holy Spirit, walang mangyayari. Kasi iyan po ay trabaho ng Santong Espiritu sa atin to convict the God's word in view of sin, righteousness and judgment. He will show them that their refusal sa ating Panginoon, sa ano po ito, sa Messenger, yung Bible translation, no? In me is their basic sin. Yung pala yung pinaka mahirap na sitwasyon ng tao kapag tinanggihan mo ang ating Panginoon. Isa sa pinakamalaking kasalanan natin. And then the righteous come from above. Ang tunay na katuwiran po ng Diyos ay hindi po manggagaling sa ating mga sarili. Yung pagiging matuwid mo at pagiging matuwid ko, kapatid, ito ay maruming basahan sa ating Panginoon. Yung ating pagiging matuwid, yung ating pagiging sinasabi natin, wala akong kasalanan. Tandaan mo, kapatid, yan ay maruming basahan sa ating Panginoon. Sapagkat yung pagiging makatuwiran po natin, ito po ay nanggagaling po sa langit. Ito ay nanggagaling sa Diyos. At ang nagdalagay po nito ay walang iba kundi ang Santong Espiritu sa buhay natin. Ano, are you there po? Balikan po natin para malaman po natin sino ba ang Holy Spirit. No? Ang sabi po diyan, where I am with the Father out in the sight of control, and that judgment take place as the ruler of this godless world is brought to trial and convicted. So, talaga pong mangyayari at mangyayari po yung mga bagay na yan. Okay. Sa Tagalog, tingnan po ako, nalagay ko sa Tagalog po. Wala. Okay. Sa Tagalog po, Tagalogin po natin, kapag siya ay dumating, ihahayag niya ang kamalian ng pananaw ng makasalanang mundong ito tungkol sa kasalanan. So yung Holy Spirit po, kapag po siya ay dumating, siya lang po ang makapaghahayag ng kasalanan ng bawat isa at ng mundong ito. No? The Holy Spirit is a person. So, ang Holy Spirit po is a third person of the Triune God or the Godhead. No? Tingnan po natin, being a person, the Holy Spirit has a feeling. So may damdamin po ang Holy Spirit. Sabihin mo sa iyong katabi, may damdamin ang Holy Spirit na dapat natin maunawaan. No? He can become sad or angry or other, he insult him and blaspheme against him. So nabablaspheme po natin, naiinsulto po natin minsan ang Holy Spirit. Sino po ang nakakaintindihan minsan napapalungkot natin ang Holy Spirit? Kaya nga minsan mga kapatid, lagi ko pong ina-advise po sa inyo, pag may pagtatalo about the Holy Spirit, pwede ba tahimik ka na lang? Sabihin mo sa iyong katabi, pwede ba tahimik ka na lang? Kasi baka hindi mo alam, napapalungkot mo na pala ang Holy Spirit. Kaya nga yung discussion natin nung mga nakaraan nang ako'y nasa Pilipinas, sabi ko, itong mga kapatid natin na ito, bakit kaya pinagdidibatihan nila yung Holy Spirit? Hindi nila alam, baka napapalungkot na natin ang Holy Spirit. No? Baka nabablaspheme pa natin ang Holy Spirit. No? So, in Ephesians chapter 4, and do not grieve the Holy Spirit. No? Huwag po raw natin pighatiin ang Holy Spirit with whom you were sealed in the day of redemption. Kasi kasalanan po yan. Sabi nga ng Biblia, magkamali ka na sa ating Panginoong Yesus, huwag ka lamang magkakamali sa Santong Espiritu sapagkat wala itong kapatawaran. Kaya nga kapatid, pagdating po sa Holy Spirit,
huwag na natin pagtalunan. Si mamaya po, bakit makikita po natin, bakit hindi natin dapat pagtalunan? Okay, that term greed means feel sorrow and pain. Yung palang espiritu na nasa atin, kapag siya ay ating nagigreed, nakakaramdam po pala siya ng kalungkutan. Nasasaktan po siya. Sabi mo sa iyong katabi, nasasaktan siya. Nalulungkot siya. Kaya be careful po tayo, lalo na sa pagtatalo-talo natin about the Holy Spirit. Sabi ko nga, hindi po natin kayang paniwalain yung tao sa gusto ng Diyos kapag wala ang pagkilos ng Santong Espiritu sa kanyang buhay. Totoo po yan. Kahit na anong gawin mo, kahit na anong sabihin mo sa Kanya, without the conviction of the Holy Spirit, wala tayong magagawa. Sabihin mo sa iyong katabi, trabaho yan ng Holy Spirit, hindi mo trabaho. So, what is the use? Ano natin para makipag-debate po tayo? Kaya nga ayaw ng Diyos na may debate po tayo. Mamaya, tutukuhin ko pati ang mga pag-uugali natin. Okay. Ang sabi po diyan sa Matthew chapter 12 verse 31, so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but to blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Hindi po kayo papatawan. No? Pag sinabi po natin blaspheme, it is the act of insulting. No? Minsan pala, nai-insult na natin ang Holy Spirit. Showing contempt, lack of reverence. No? Kaya kapatid, please po, pagdating po sa Holy Spirit, because we are charged, believe in the Holy Spirit. Hindi po tayo kagaya ng ibang church o ibang denominations na yung pong Holy Spirit is only a force, puwersa, power. No. The JCCI family believe that the Holy Spirit is the third person of the triune God. Alam nyo, sa nangyayari po sa mundo ngayon, ito pong event na nangyayari sa mundo. One day, napanood ko po yung testimony ng pamangkin ni Annie Comeni. Siya ay nasa pamilya ng mga Comeni. Lahat ng bagay na gusto niya, lahat ng kanyang pangangailangan, lahat ng kalayawan, pamangkin po itong babae, nasa kanya. Pero there is something inside ng babae ito. Yung emptiness. Sabi niya, lumuhod na ako doon sa aking Diyos. Naalisin itong mga bagay na nararamdaman ko. But still, my God did not answer my prayer. Hindi raw tinutugon ng Diyos yung kanyang panalangin. At ang sabi niya, isang araw nagkaroon kami ng malaking gathering sa bahay namin. At meron kami isang bisita na babae na nandun lamang sa isang corner. No? At pinuntahan ko siya. Sabi niya. So, nag-usap po sila at ang ginawa sa kanya ng babae, binigyan lang po siya ng isang maliit na tela na may nakasulat na ang sabi po doon, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. So itong maliit na tela na ito, ikinip niya ito. Sapagkat, sabi niya, lagi akong nananalangin, lagi akong nagpa-fasting, but sa kaibuturan ng aking pagkatao, may emptiness pa rin sa buhay ko. Nandun pa rin yung kahungkagan ko. And one day, he was confronted by the Holy Spirit. And sabi niya, makipag-group ka sa mga Christian.
Nakaano po siya, nakarating po siya ng Istanbul eh. At pagdating po doon sa Istanbul, nakakilala siya ng mga Iranian, ng mga Christian. At sinyaran siya ng pag-ibig po ng Diyos. At sa po noon, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Yung matagal na hinahanap niya sa kanyang buhay, mula pa noong siya ay bata pa hanggang sa umidad siya ng mahigit 30, doon pa lamang niya na naramdaman nung siya ay napalaya. Nung siya ay na-bless. Sapagkat ang sabi niya, itong Diyos ng mga Christian, ito ang tunay na Diyos. Ito ang tunay na Diyos at hindi yung aming Diyos na aming pinananampalatayanan. Kasi po bakit? Ito po ay trabaho ng Holy Spirit. Trabaho, isang maliit lang na word na kanyang binasa, nagrima ito sa kanyang puso. At ito ang naging daan upang hanapin niya yung tunay na Diyos. Sabi ko nga sa inyo kapatid, without the Holy Spirit, you will not understand who really God is. Siya lamang po ang makapagpapaunawa. Without the Holy Spirit, we are far from God. With the Holy Spirit, the gospel is very powerful in our life. Minsan na nangyayari kasi sa atin, hindi na natin nabibigyan ng pagkakataon na ang Holy Spirit ay makapag-lead sa atin. Ang boses ng Holy Spirit, hindi na natin naririnig. Why? Bakit? Nadigrip po natin ang Holy Spirit. Hindi siya makakilos sa ating buhay. Hindi siya okay, lagi po siya nagsasalita, pero wala nang daan upang ang boses ng Santong Espiritu ay marinig natin. Alam niyo kapatid, the Holy Spirit show willfulness and discretion, love. Ang Holy Spirit, kapatid, ay mayroong pagtsatsaga sa atin. Nagiging matyaga, no? At nagmamahal po, pinakikita niya ang pagmamahal niya, nakikipag-communicate po sa atin ang Holy Spirit, no? At nagte-testify, nagtuturo at nananalangin, no? Ang sabi ng Roma, no, in the same way, the Spirit help us in our weaknesses. Sa nakikita niyo po, trabaho po ng Holy Spirit yan. Sa ating mga kahinaan, tinutulungan tayo ng Santong Espiritu. We don't know how to pray, but the Holy Spirit Himself intercedes. Siya po ang naglalagay ng panalangin. Siya yung nag-i-intercede. Siya okay. And who searches the heart knows the mind of the Spirit. Because the Spirit intercedes for God's people according with the will of God. No? At ang Diyos ang siyang nakakasaliksik. Hello? Ang Diyos ang nakakasaliksik. Ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. So siya po ay mayroong pagtuturo, siya ay nananalangin, siya ay nakikipag-communicate po sa atin. Okay. So the Holy Spirit, meron po siyang pag-ibig, meron siyang willfulness, ipinakikita niya ito, nakikipag-communicate siya sa atin, nagtuturo, nananalangin. And then, the Holy Spirit work through evangelism. No? So makikita po natin, ang ating, yung pong Holy Spirit na yan, siya po yung, how you call it? Siya yung nag-i-evangelize talaga, hindi tayo. Kasi ang sabi diyan sa John chapter 16 verse 8, when He come, He will convict the world about sin and righteousness and judgment. So, pagdating niya, kanyang patutunayan na mali
ang mga sanglibutan tungkol sa kasalanan. No? Yan po ang sinasabi ng Biblia. The Lord used legal term convict. So ginamit po ng ating Panginoon yung convict in order to highlight, no? Highlight even if man can point an error, it is the Holy Spirit bring conviction. Siya po yung nagpo-convict. And then, the Holy Spirit possess God's attribute. Okay. Tingnan po natin yun. He is omnipresent. Omnipresent po sa lahat ng lugar naroon siya. Kaya nga ang sabi po ni David, where can I go from your spirit? Ito po si David po ang nagsasalita. No? Sabi niya dyan, where I can go from your spirit, where I can flee from your presence. Kapag ako'y pumunta sa langit, naroon ka. Kapag ako'y pumunta sa kaila-ilaliman, naroon ka. Sabi niya dyan, I cannot hide. Hindi po tayo, bakit po? Ang Santong Espiritu po ay merong karakter na kahit saan naroon po siya. Sa totoo nga, kasama po natin sa langit. Sabi mo sa iyong katabi, kasama po siya langit. Siya ay nasa sa iyo. Kaya huwag mong iba-blaspheme ang Holy Spirit. Huwag mong i-grieve ang Holy Spirit na nasa sa iyo. Kasi wala po yung kapatawaran. No? So, He is omnipresent. He is omniscient. Alam po ng Holy Spirit lahat-lahat. Hindi tayo makakatago sa Santong Espiritu. Pwede sa tao makapagtago tayo. Pwede sa kapwa tayo makapagsinungaling po tayo. Pwede sa ibang tao, sabi ko nga, maano natin yung sarili natin. Mabigyan natin ng katwiran. Pero sa Holy Spirit, kapatid, hindi nakatago ang buhay mo. Wala tayong maitatago sa Santong Espiritu. Pwede tayong magsinungaling sa ating kapwa. Pero kapatid, never makapagsinungaling ka sa Santong Espiritu. Ano mo yung nangyari kay Sapphira? No? Sino yung alam yung nangyari kay Sapphira? Nagsinungaling siya sa Santong Espiritu na naging daan upang siya ay alis siya ng buhay. Kaya nga, be careful po tayo. We need to be careful sapagkat ang Santong Espiritu, He is omniscient, all-knowing. No? Sabi po dyan. Hindi ko lang po So, pangatlong karakteristik ng Holy Spirit na possess God's attribute ay He is omnipotent. Makapangyarihan po ang Santong Espiritu. So, pinatunayan po yan maging po sa Genesis chapter 1 verse 2. Ang sabi po ng Panginoon doon, no, the world is formless, no? Formless, and the Spirit of God is hovering, moving in a different direction. Kaya nga ito po ay makapangyarihan, no? Makapangyarihan sa lahat. Ang sabi po ng Job chapter 33 verse 4, the Spirit of God made me. Sabi mo sa iyong katabi, ang lumikha sa iyo ay ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi niya ni Job, the breath of Almighty gives me life. And then, ang pang-apat po, ang Holy Spirit po ay eternal. Walang hanggan po ang Holy Spirit. Sabi ko nga, yung pong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit,
ito po ay may kapare-parehong attribute o pagka-Diyos. Siya na po ay omnipresent, omniscient, omnipotent, and eternal. Walang hanggan. Okay, dadako po tayo doon sa ating what is the work of the Holy Spirit in the believer's life? Ano ba ang trabaho ng Holy Spirit sa buhay po ng mananampalataya? Unang-una kapatid, work of the Holy Spirit in the believer's life, ang gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya. And I will ask the Father that He will give you another advocate. Will help you forever. So ito pong Holy Spirit, ito po ay gagawa sa mga believers forever. Siguro hanggang sa pagdating na natin sa langit. Ano? Dapat maunawaan po natin ito. Saka ang sabi po niya, no? The Spirit of truth, the world cannot accept Him. So ikaw lang at ako na nakatanggap ng Santong Espiritu, tayo lang po ang makakaunawa ng mga bagay sa Santong Espiritu. No? Sapagkat ang mundong ito, hindi raw nila ito nakikita. But ikaw kapatid, ako kapatid, but you know Him, for He lives with you, He will be with you. Okay. The Holy Spirit transform our lives. Okay, pag po kayo ay nasagasaan, sabihin mo, tinutuwid ako ng aking Panginoon. Sabihin mo sa iyo, kapatid, gusto ka lang ituwid ng aking Panginoon. Okay. Okay, dito po tayo medyo kailangan maunawaan po natin. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. The law is not against such thing. Ito po kapatid, ito po ay nung pong tanggapin natin ang Santong Espiritu, na ito po ay nagtatransform ng buhay natin. Hindi ko mo kapatid na tinanggap mo na transform na yung buhay mo. Kasi po itong the fruit of the Holy Spirit is love. Ito po ay sabihin natin in the process. In the process po ito. Kasi po kapag po naunawaan natin yung tunay na pag-ibig kapatid, mararanasan mo talaga yung kagalakan. Hello? Yung kagalakan. And then, yung kapayapaan. Yung patience, yung kindness, yung goodness, faithfulness, and gentleness, self-control. Alam nyo, minsan dumarating talaga sa atin yung nawawalan tayo ng patience. Hello? Sino po yung minsan nawawalan ka ng pagtitiis? Lahat tayo, di ba? So, ibig po sabihin talaga ang buhay natin is still in the process. Hindi ko mo may Santong Espiritu ka na nandun na kaagad yung kagalakan, yung joy, nasa proseso. Minsan nga yung taong sinishare na natin no? Binabahagi na natin, nawawala yung patience natin. But yung mga taong yung kapatid, ginagamit po ng Diyos yun upang ma-develop yung pagmamahal sa buhay mo. Hello, nariyan pa po ba tayo? Amen. Amen. Palakpakan nga po natin. Kasi po yung love, pag naunawaan po natin, matututo natin mahalin ang ating kapwa. At minsan nawawalan na tayo ng patience. Kaya nga kapatid, kapag nawawala na po yung patience, inahamdanan mo rin yung transformation sa buhay mo. Hello? Inahadlangan mo rin yung pagkilos ng Santong Espiritu sa buhay mo. Sabi ko nga, pag maliit lang na, maliit na problema, huwag mong alisin ng patience. Kasi bakit? Susunod yan yung joy, susunod yung peace, susunod yung kabutihan, yung goodness, yung faithfulness, gentleness, and self-control. Itong mga ito, kapatid, iyang mga bagay na yan po ay bubukal sa tinatawag na pag-ibig. Yung joy, yung patience. Kaya kapag nawawalan ka ng patience,
sa mga maliit na bagay, maging sa ating kapwa, hinahadlangan mo yung pagkilos ng Santong Espiritu sa buhay natin. Okay. Pangalawang bagay, the Holy Spirit empower our worship. Sino po yung pagpupunta ka ng church, excited ka makapag-worship? Amen. Gawain po yan ng Santong Espiritu. Sino yung nasa time of worship na parang hindi man lang makataas ng kamay? Parang dala-dala mo yung malaking problema. Alam mo, okay, tingnan po natin ang sabi ng salita po ng Diyos sa Ephesians. And do not get drunk with wine which lead to reckless living. So, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maglalasing na. No? Kasi dyan, ang sabi dyan, no? But filled by the Spirit, speaking to one another in psalm, hymn, and spiritual song, singing and making music with your heart to the Lord, giving thanks always for everything God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of Christ. So, ito po kapatid, ito po ay mangyayari lang sa church. Hello? Ito po ay mangyayari lang sa loob ng church. Kaya nga yung Santong Espiritu ang siyang magbibigay sa atin kung papaano magkakaroon ng kapangyarihan yung ating pagsamba. Ang sabi po diyan, being spiritual, so singing and making music with your heart to the Lord, giving thanks always for everything God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Yan po ay nasa loob ng church. Kaya nga kung ikaw ay pupunta rito at hindi ka makakanta, hindi mo maibigay ng buong mong puso ang iyong sarili sa Diyos, something is wrong. Kasi po yung Santong Espiritu, yan po yung nagbibigay sa atin ng power upang makapagsambata tayo ng totohanan sa Diyos. Sa ating mga sarili, hindi kaya yan. Pero with the Holy Spirit, kapatid, maibibigay mo yung the best na pagsamba. Makapag-session din po tayo ng salita ng Diyos. Makapagbibigay po tayo ng tinatawag na singing, making music with our heart to the Lord. Makapagbibigay po tayo ng tunay na pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga, it is a place, ito pong Panambahan is a place of worship. Hindi po ito place of problem. Ito po ay place of renewal. Ito po ay place of refreshing. Why? Because you are empowered by the Holy Spirit to worship God. Palakpakan na po natin. Kaya hindi dapat pagpupunta ka rito, nandun po yung Lord, pupunta ako kasi gusto kong sumamba sa iyo. Gusto ko pong magkasama-sama kami ng church upang kami malayang makapagbigay ng mga papuri, pagsamba sa iyo. Ganun po ba ang expectation natin kung pumupunta tayo sa church? O pupunta lang tayo kasi gusto natin makita yung kaibigan natin? Sasabihin ko po sa inyo, huwag kayong pupunta rito na gusto niyong makita si Pastor. Nagkakamali po kayo. Nagkakamali. Pero pagpupunta po kayo dito, tandaan natin, pumunta kayo kasi gusto niyo sumamba sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin. Ang nagbibigay po niyan ay walang iba, hindi ang Santong Espiritu. Okay, and then, Holy Spirit, give us. Pangungunahan tayo ng Santong Espiritu. Ang sabi ng ito po ay isang kwento about sa mga apostol in the book of Acts, na pinangunahan po sila, narinig nila ang salita ng Santong Espiritu at inilid po sila kung saan sila pupunta. Ang sabi diyan, they went from the region of
Phrygia and Galatia, they had been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. So makikita po natin, pati yung pag-share ni na Apostle Paul, inanuhan po sila ng Santong Espiritu. When they came to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Holy Spirit did not allow them. So makikita po natin na ang Holy Spirit talaga ang siyang maglilid, no? And then passing to Mysia, they went down to Troas. During the night, Paul had a vision with a Macedonian man was standing and pleading with him, cross over the Macedonia and help us. So makikita po natin, ito po pati yung mga vision natin. Sabi ko nga kung meron kayong vision, it always connected to the Word of God. Hindi po pwede na may vision ka is out of the Word of God. Kasi po, it is already finished. It is already done. Lahat ng pangarap natin, lahat ng ating pangitain, kapatid, it always connected with the Word of God. Kaya huwag kayong maniniwala kung may magsasabi sa inyo, merong ibang pahiwatig ang Diyos sa akin. Iba na yun. Iba na yun. Hindi na po yun. Lahat ng pahiwatig po ng Diyos nakasulat na sa Biblia. Inire-reveal lang niya para ikaw ay gamitin. Sabi mo sa iyo katabi, inire-reveal lang niya para gamitin ka. Hindi mo para solohin. And then, okay, the Holy Spirit empower us to proclaim Christ. Kasi sa sarili nga, subukan niyo po. Sabi nga nung yung narinig ko po sa, yung comment po sa atin, no? Kulang po raw tayo sa Word of God. Sabi ko, paano nagkulang? May Biyernes, may Miyerkules, may Biyernes, may Linggo. Paano nagkulang? Ano po ang kulang? Ano ang kulang sa atin? Yung umalis tayo sa ating puso at ipahayag ang salita mo. Ito pong proclamation niya sa Book of Acts, but you will receive power of the Holy Spirit upon you. You will be my witness to Jerusalem and all Judea, Samaria, and to the very end. Isipin mo yan, kung tayo nandyan na lang lamang po tayo dito sa ating mga upuan. Do you think ang Holy Spirit ay nasa sa atin? Hello? Kung pupunta lamang tayo pero wala na po tayong talagang pagkilos sa labas. Paano po? Kung talagang ang Holy Spirit ay nasa sa atin, ini-empower po tayo. Hindi ko man po God be glorified po sa buhay ko. Pagdating po sa pagbabahagi ng salita po ng Diyos, unstoppable po. Kaya nga mga pastors, naging pastor po kayo, hindi para nasa pugad lamang. Trabaho po natin ito. Kung talagang tayo ay pinananahanan ng Santong Espiritu, ang Santong Espiritu ang maglilid po sa atin. I went to the Philippines po. Lahat po ng bahay na ini-invite ako, maging po doon pagtitipon ng aming pamilya. Sineshare ko po ang salita po ng Diyos. Wala pong, sabi ko nga, walang puwang upang yung pupuntahan kong lugar ay hindi ko po maihayag ang salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga, isang pagkakataon ko lamang na mabisita yung aking mga mahal sa buhay, yung mga tao ko saan ako dinadako ng aking Panginoon. Isang pagkakataon na maihayag ko po ang salita ng Diyos.
sa aking sarili, sabi ko, pagod lang. Alam niyo ba, natuto po ako mag-tricycle sa Philippines nang dahil po sa pag-abot ng mga kaluluwa. Sa paghahayag ng salita po na ito. Kasi bakit? Sa kaloob-looban ko po, na andun po yung I am empowered to share the word of God. At ito pong mga ito pong sa Book of Acts, itong mga disipulo. When they were received the power of the Holy Spirit, unstoppable po sila sa paghahayag. Si Peter po, isang araw, imagine 3,000 accept Jesus Christ and converted. Pero yan, 3,000. Ilang taon ka na Kristiyano? Tanungin niyo katabi mo, ilang taon ka na Kristiyano? Kung talagang we are empowered by the Holy Spirit, we are unstoppable. Pero nakakalungkot eh, baka minsan kismis na lang ang inakatid niyo sa inyong kapitbahay. Sabihin mo, kismis mo naman si Lord. Nakakalungkot po ang mga Kristiyano. Sabi mo nga, ito ba ang itsura ng mga Kristiyano ngayon nandoon na lamang sa pulan? Alam niyo ba yung agila? Yung agila, pagka sila ay medyo maedad na, tinuturuan na silang lumipad ng kanilang ina. No? Kasi po bakit? Kapag hindi na sila natutong lumipad, yung mga agila, sila na lang ang nagtutukahan. Nakakita na po kayo sa TV ng mga agila na nasa pugat, na sila na ang nagtutukahan. Sila na yung nagsasakitan, at yung iba namamatay. Bakit? Kasi ayaw pa nilang lumipad. Sabi mo sa katabi mo, panahon na para ka lumipad. Lumipad ka na. Kasi otherwise, yung kapwa mo na lang ang titingnan mo, yun na rin ang tutukain mo. Totoo po yan. At naisip ko rin yung istorya ng agila. Alam mo niyo po yung agila, isang agila, nasa kagustuhan niya pong lumipad, nalaglag po siya. Nalaglag siya doon sa pugat. Kung wala pa siya talagang kakayanan, natagpuan siya ng manok. Yung manok ang nakatagpo sa kanya. Yung manok, dinala siya doon sa kanyang tahanan. So habang lumalaki po yung agila, kung ano yung ginagawa ng manok, yun din ang ginagawa ng agila. Yung agila. Pero hindi siya makalipad ng malayo. Hindi niya alam yung kanyang sarili. Sabihin mo, dapat alam mo sarili mo. Tapos, one day, yung mother eagle, nakita siya, ito yung anak ko ah. Ito yung anak ko ah. So, kinausap niya yung agila. Sabi niya, anak, hindi ka manok. Sabi niya sa iyong katabi, hindi ka manok. Sabi niya doon sa anak, agila ka. Tingnan mo ako, sabi niya, may pakpak ako, nakalilipad ako ng malayong malayo, mataas na mataas. Siyempre, kung itong sisyo, parang nagdadapat siya. Sabi mo sa'yo, huwag kang mag-doubt ha. Huwag kang mag-doubt. So, nung nakita siya, okay, ipagpag mo yung pakpak mo. Hindi nakita niya. Iba nga pala ako kaysa manok. Hanggang makalipad siya, hanggang sa pinakamataas na lipad niya. Kapatid, it is a time na tayo po ay umalis sa ating Diyos. Kasi po kung talagang kilala natin ang Santong Espiritu sa atin, sa buhay natin at pinangungunahan tayo, we are empowered
to proclaim Jesus. Huwag na po tayo gumaya doon sa iba na nakikipag-agawan. Alam niyo sa Pilipinas, magkaiba po ang Kristiyanong Koreano at ang Kristiyanong Pilipino. Ang Kristiyanong Pilipino sa Pilipinas nag-aagawan ng mga member. Kaya nga yung mga Kristiyanong nanggaling sa Pilipinas, no, yung mga group na yan, hanggang dito ginagamit yung kanilang mga character and attitude. Yun po ang nagiging ugali. Pero yung mga Kristiyanong Koreano, tinutulungan yung kapwa niya Kristiyano. Yun po yung malaking kaibahan. Kaya tayo kapatid, wag po tayo magkaroon ng ganun sa isipan. Maraming mga kaluluwa sa ating kapaligiran na nangangailangan ng kaligtasan. Be useful for the kingdom of God. Maging kagamit-gamit po tayo. Huwag tayo makipag-competition sa kanila. Maraming mga taong nangangailangan ng kaligtasan. At ikaw kapatid, kagamit-gamit ka sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito ay kapangyarihan ng Santong Espiritu na nasa sa iyo. Kapag hindi natin naunawaan yan, hindi tayo magiging kagamit-gamit. Okay. Ayan pa po isa. No? The Holy Spirit gives spiritual gift. Meron po tayong magagamit na mga gift. Yung gift po ay hindi para sariling actingin po natin. No? Sabi ng Panginoon, hindi ko na po ito babasahin. Ano? Kasi po yung gift po kapatid ay ginagamit po para ma-edify ang church. Mapalakas po ang church. Kaya itong mga gift na ito, kung hindi ka lalabas sa iyong comfort zone, kung hindi ka magkakaroon ng breakthrough, kung hindi ka magkakaroon ng revival, never yung spiritual gift mo magamit mo. Saan mo gagamitin? Yung gift na yan. Kung ang Santong Espiritu ay nasa sa'yo, saan mo gagamitin? Hanggang hindi ka lumalabas, hindi mo magagamit yan. Maraming mga tao ang nangangailangan ng kagalingan. Maraming mga tao ang nangangailangan ng salita po ng Diyos. No? Meron tayong iba't ibang ministries, batisan doon. There are different activities, but the same God. No? May kanya-kanya po tayong mga gift na meron po tayo. Ito ay para magamit sa ating Panginoon. At ito, kapag hindi po natin ito magamit, mawawalan lang po itong gift nito. Kaya nga kung tunay na ikaw ay pinangananahanan ng Santong Espiritu, discover your gift and use your talent para po sa ibang tao. At dito po sa closure, the Holy Spirit is an important figure throughout the Bible. Maging po sa Genesis, doon po sa we find Him about surface of the water, and in Revelation chapter 22, verse 22-11, He and the bride cry with one voice, from the beginning to the end, the Holy Spirit has always been active. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw lang ang hindi active. Totoo po yun. Kasi ang Holy Spirit po is very active. No? In the beginning, creating, and the end, the story tending to us. He comforts us, He tells us, He guides us, reminds us, teaches us, come along the side us, counsel, and intercede, and advocate for us. There is no area of our life which the believer does not need the help of the Holy Spirit. Yeah. Lahat po ng area ng buhay natin, kailangan natin ang Santong Espiritu. So sino po yung naunawaan ba
sino po ang Santong Espiritu. O na-remind muli po tayo na kailangan po natin makilala ng lubusan ang Santong Espiritu. At sino po sa atin ngayon na handa na tayong lumabas? Lumabas sa ating comfort zone at ipahayag ang gospel ng ating Panginoon. Tandaan natin, without the Holy Spirit, God is far away. But with the Holy Spirit, the gospel is the power of life. The Holy Spirit is the secret teacher of the soul. Sabi po ni Billy Graham, it is the Holy Spirit job to convict, but God to judge. And our job is to love. Ang tungkulin po natin ay magmahal. The Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit is the foundation ng lahat ng pag-asa. Maging ang mga tao sa labas, maging ikaw kapatid, ang presensya ng Holy Spirit at siyang pinakapundasyon ng lahat ng pag-asa. May natutunan po ba tayo? Palakpakan na po natin. So, tayo po ay muli kapatid sa oras na ito. Tanggapin mo ang bulong ng Santong Espiritu sa iyo. Go out of your comfort zone. At nawa kapatid, hindi magulmihanan ang ating mga kaisipan sa mga nangyayari sa mundo nito. All those things allowed by the Holy Spirit upang maging tumatag tayo sa ating pananampalataya. naramdaman ang pagdayos ng Santong Espiritu sa iyo, iniimbitahan kitang lumapit sa harapan. Muli natin isuko ang buhay po natin. At hayaan natin ang Santong Espiritu
want to pray for you. Do not, huwag po tayong mahiya. This is the time of refreshing. Muli kang i-refresh ng ating Panginoon. At muli mo mararanasan ang pagkilos ng Santong Espiritu na nasa sa iyo. Sapagkat most of the time, nagiging natin ang Santong Espiritu. Do not be ashamed, come forward. Ipapanalangin po namin kayo. Huwag po kayong mahiya, come forward. Kasi maaari pong nag-blaspheme natin ng Santong Espiritu. Nag-greet po natin ng Santong Espiritu. Ang sabi ni David, Lord, restore to me the joy of my salvation and the right spirit within me. Hallelujah. Sige po, lapit po tayo. Open po ang Diyos sa oras na ito upang kayo po ay i-restore, upang marinig po muli natin ang pagkulong ng Santong Espiritu. Wherever you want to, Sige po, ngayon ay tinuwan ng I will make room for you. ang forward kapatid. Do not neglect Wherever you want, the invitation of the Holy Spirit. wherever you want to, Yung naramdaman mo I will make na in the past, for you. parang nadadala ka na ng mundo. Wherever you want to, Tandaan natin ang gustuhan ng ating mga flesh. It is contrary to the will of the Holy Spirit. Minsan pinangunahan po tayo ng ating mga flesh because we are in this fallen world na andito po tayo kung saan ang mundong ito ay mawawalan po ng saysay. But the Holy Spirit is moving powerfully, convicting the world of sin. At ipinapaalaala po ng Santong Espiritu na may paghatol po na mangyayari. Mayroong buhay na walang hanggan because the Holy Spirit, ang Holy Spirit po ay eternal. Hallelujah. Father God, saan man po naroroon ng aming mga kapatid, meron po diyan na napipigil yung ating mga sarili because we are in our own will. wherever you want to, Kapatid, come forward. Hayaan mo ang Santong Espiritu na usap po sa iyo. Father, let your Holy Spirit be upon this place. wherever you want to, Because apart from you, we are nothing. And our life, Lord, tulungan mo kami na ang aming buhay wherever you want, ay muli pong pangunahan ng Santong wherever Espiritu. you want Because all those things in this world, Lord, will end up to nothing. Will come up to nothing. wherever you want. Father, I pray, ito pong mga kapatid ko ito na nasa harapan mo sa oras na ito. Ang panalangin ko sa iyo, O Diyos, muling kong i-restore ang kagalakan ng kanilang kaligtasan. Na kaya ng kagaya po ni David na nauuhaw sa iyong presensya. Maging ang mga espiritu ng bawat isa sa ating mga kapatid na ito. I-restore mo yung tamang spirit na pinamumunahan ng Santong Espiritu. Lord, we will never be the same, Lord. Hindi na kami magiging kagaya dati na nabubulag kami ng mundo ito.
gusto po namin, kagaya ng mga kapatid ko ito na nasa harapan mo, na muling isinusuko ang kanilang buhay sa iyo. Na pangungunahan niyo po sila sa lahat ng kanilang mga desisyon. Pangungunahan mo po sila sa lahat ng kanilang mga plano. Yung planong nakakonek sa iyong puso at hindi sa mga plano namin. Maging ang kanilang mga kaisipan, O Diyos, mga kaisipan nag-e-excel about the knowledge of you, Lord. Let all those thoughts be submissive to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Salamat, O Diyos, sa kanilang mga pangangailangan. Lord, today, or this morning, I will lay my hand on them. Para sa restoration, in the name of Jesus. Espiritu. Amen. So, meron lang pong mga kapaliwanagan dito sa mga Christianity. Ang Holy Spirit ay madalas na nakikita bilang ang nagbibigay lakas at nag-uudyok sa mga mananampalataya na magbigay ng may kagalakan at may pag-ibig. So, magbibigay po ako ng ilang paraan kung paano nag-work ang Holy Spirit sa ating pagbibigay. Una po, conviction at motivation. Tayo po mga mananampalataya ay kinukonvince ng Holy Spirit tungkol sa kahalagaan ng pagbibigay. At nag-uudyok ito sa atin na maging mapagbigay. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, pangalawa po, binibigyan po tayo ng Holy Spirit ng empowerment. Ang Holy Spirit ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng kakayahang magbigay ng may sakripisyo at magtiwala sa Diyos para sa ating mga pangangailangan. Sabi po sa Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. At ang pangatlo po, guidance. Bibigyan po tayo ng Holy Spirit ng guidance. Ang Holy Spirit ay nagbibigay ng gabay sa mga mananampalataya kung paano at saan magbibigay. Sabi po sa Gawa 13:2-3, habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang nag-ayuno at nanalangin, pinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. Kaya po sa ating pagbibigay, lagi po tayong bibigyan ng Panginoon ng conviction at motivation. Ganon din po ng empowerment at guidance. Kaya po sa oras na ito, nawa po ang aming panalangin, tulungan po tayo ng Santong Espiritu ng mga gabay na ito para po sa ating pagbibigay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito at patuloy na naman po kayong nagpakilala sa amin. Sinamahan mo po ang bawat isa upang makilala ka ng lubusan. Panginoon, dalangin po namin na bigyan mo kami ng iyong Santong Espiritu ng conviction at motivation na magbigay ng may kagalakan at pag-ibig. Bigyan mo po kami ng lakas at kakayang magbigay ng may sakripisyo at magtiwala sa iyong probisyon. Gabayan mo po kami kung paano at saan namin dadalin ang mga kaloob na ito, O Lord God. Gamitin niyo po ang bawat isa na magpahayag din po ng inyong mga salita dahil alam po namin, Panginoon, ito po ang aming tungkulin sa inyo pong bansang ibinigay po sa amin. Gamitin niyo po ang bawat isa na maghayag, O Lord God, at ipakilala kayo sa lahat po ng hindi pa nakakakilala sa inyo. Tanggapin niyo po ang mga kaloob na ito, Panginoon, at patuloy po itong magamit sa pagpapalaganap ng iyong salita at sa pagtulong po sa mga nangangailangan. Salamat po, Ama. Patuloy ko po ibabalik sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
to show people what God is really like: good, powerful, and kind. One day, early in the morning, Jesus arrived at the temple. That was where crowds of people came to worship God. There were also religious experts and teachers of the law. Jesus saw the people, sat down, and began to teach them. Jesus taught that we love God best when we love other people as we love ourselves, especially people who are hurting, ignored, or poor. That we should not judge others, or else God will judge us. And that we all need God's rescue from our sins. Jesus was about to put his words into action. While Jesus was teaching, the religious experts put a woman right in front of him. They told Jesus the woman had been caught with a man doing something neither of them should have been doing. The law said as punishment, the crowd would surround the woman on all sides, pick up heavy rocks, and throw them at her until she died. Then they said to Jesus, "What do you say we should do?" Jesus looked at the woman. He probably saw how alone and vulnerable she was, even though she wasn't the only one who had done something wrong. But the man she was with wasn't there. Jesus also knew the religious experts were trying to use this woman to trap him. If he didn't agree with them, the religious leaders could accuse Jesus of not defending God's law. But if he didn't defend the woman, the crowd would stone her. Well, Jesus did something no one expected. Instead of joining the crowd, he knelt down next to the woman. And instead of pointing his finger at her too, he started writing in the dirt. And when the rest of the crowd went on accusing her, Jesus stood up for her. Jesus faced the crowd and said, "Is there anyone here who has never sinned? Whoever is without sin can throw the first stone at this woman." And Jesus knelt back down and kept writing in the dirt. No one could argue with what Jesus had said. Every person there that day, from the religious experts to the woman being accused, every single one of them had sinned. They had failed to love God and love other people. But even though they had all broken God's laws in some way, they all needed forgiveness. They were judging someone else. One by one, the crowd left. The old and the young, the rich and the poor, the powerful and the weak. At last, they were alone. The woman was standing before him. Jesus stood up and said, "Woman, all of those people have gone. Has no one judged you guilty?" She said, "No one has judged me, sir." Then Jesus said, "So I also don't judge you. Go and sin no more." See, Jesus knew he's the only one who can judge others, because Jesus is the only person who never sinned. Jesus knew the time was coming when the same religious leaders would try to trap him again. And like the woman, Jesus would be captured, accused, and judged in front of a crowd. And the same crowd who almost put her to death would demand he be put to death. But Jesus wouldn't stay dead. In the ultimate act of forgiveness and love, Jesus would come back to life. And I can't wait for you to hear that story. Are we blessed, church? Amen. Sige po, sumigaw po ng malakas na amen ang pinagpala po ni Lord. Amen. Amen. And now, last the word po, how can we live out today yung message po na na-receive po natin, allowing the Holy Spirit to lead us, empower us, to strengthen us, and to connect us to our co-Christians. Amen? Amen. And now we will proceed for our announcements. Yan, from 10 a.m. to 12 noon, Sunday, we will have our worship service every Sunday po siya. And everyone is welcome. And we can invite our friends, neighbors, and co-workers. Amen? Amen. Amen. And then 8 a.m. to 9 p.m. Wednesday and Friday. Every Wednesday, we have online midweek service. This is our Bible study via online, via Zoom. And we can see the link through our group, JCCI. Nandun po sa grupo po natin, we can see that po so that we can join every Wednesday po. And every Friday po, online prayer meeting. So if you have your prayer request, we have a paper over there and pen
we can write our prayer request at sabay-sabay po natin ipag-pray. Amen? Amen. Together, we will walk together, united in truth and spirit. Amen? Amen. Kaya muli, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong muling papurihan, awitan ng ating Panginoon. Praise be all to God. Well, church, please stand up for our victory song, and let us continue giving praise to our Lord Jesus Christ and giving thanks to God for all He has done for us. Amen. Thank
Hello. Uli po nga tayo po ay itaas po natin ang ating mga kamay. Ama, maraming salamat sapagkat tunay na pinangunahan mo po kami, hindi po sa aming sariling mga kalakasan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, nawa sa linggo ito na ating journey sa buhay na ito. Nawa ang pagsama ng Santong Espiritu, ang kanyang mga regalo para sa atin ay magamit niyo saan man kayo idako ng ating Diyos ng buhay. Nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na nasa langit at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy na maranasan niyo sa linggong ito. Nawa kayo ay maging pagpapala sa mundo ating gagalawan. Sa pangalan ni Jesus, tumayo kayo mapayapa. Tumayo kayo may kapangyarihan. Tumayo kayo may pag-ibig. Tumayo kayo may pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.